Okay, so ano to? So, the dynamic slogan says, share your faith. So, na-organizar, the youth was organized for the purpose of sharing their faith. Mapahat ang pagtuo sa atong mga kabatanunan. So mga kaigsunan, maugit kini ang kinauyukan sa atong kalihukan na bina sa iway. No, ato hinumduman ang gisulat diha sa councils or councils to teachers written by Mrs. White. It says, the youth, pwede sila maggrupo, they can form themselves into bands to do Christian work. Okay? Mga bulangko dahil sa Iglesia, they will find many opportunities to use the talent that God has given them. Balot ang magsara na itong magbatan na doon ay nindot ng mga talento ng gihatag sa Ginoo. Magamit lang na siya kung ato silang bansayon diya sa Iglesia o tagato silang kahigayonan na mahimo mga kamot o mga tinibig ni Jesus din sa kalibutan. So, mani siya. Then, doon ay pwede kanta o uban pang mga pamagi. Now, niya ay pipila ka mga memorization. Kung mahimo gini siya memorize sa atong mga batanon. Niya, dutay-dutay naman nato nga panahon na isa na nato ni siya memorization sa pagkakaroon. So, we are going to give this what? Ato na siyang i-print, ato na yung ihatag sa itong mga batanon. Then, they will be the one to memorize at home. Uban sa itong mga ginikanan. Kung sa ikot, the aim of Adventist youth is what? Okay, mugo-mugo ito siguro. Memorize na siguro natin ni Karol. Sige daw. It says there, the Advent message to all the world in my generation. Okay. Dapat niya mga sumpay. Dapat tayong motto, dapat tayong pledge. But the aim, ang aim. Isa to yung aim? The Advent message to all the world in my generation. The Advent message to all the world in my generation. Kung sa may pasabot nga na magsunan, what does it mean? Kung sa may mensahe nga nalaon sa atong mga kabatanunan, the Advent message. Saan ang Advent? Christ is coming. Very soon. Doon nagkikubalik si Kristo. Mao ni siya nga mensahe. So this message should be inculcated in hearts and minds sa atong mga kabatanunan. So kinahanglan na hibalo ang atong mga batanon. Mangutanan ko itong mga ginikanan nga nakaroon. Ato ba sila gipahibalo mga kaigsunan atong mga kabataan nga Christ is coming soon. Ito ba silang dituluan? Sa mga batanon, nahibalo na ba ito mga batanon nga si Kristo doon, hapit na kayo bubalik? Amen. Amen. So, ikinahanglan na kahibalo kay, kung saan ito i-share kung wala ka nahibalo? Okay? Apan dili lang kutob sa kahibalo, dili ikaw ka nahibalo lang. Apan, ikinahanglan nga, the youth, ang atong mga batanon, nagkinabuhi kung sa ilahang tuuhan. Eh, pwede rin nahibalo ka, oh, Jesus is coming soon. Apan ang atong pagkinabuhi. Murabag igo lang ta sa kahibalo nga sige ning susuon ng balik. Pero sa atong pagkinabuhi murabag pareha ba nang dunay mo abot nga bagyo. Nagbalita na nga dunay mo abot nga kusog kayo nga bagyo. Nahibalo mo tayo nga dunay bagyo nga abot. Kaya gibalita sa TV, gibalita sa radyo, sa Pag-asa nga dunay abot nga kusog kayo bagyo. Kaya kumusta ang makatawhan nga nahibalo sa mong balita na dunay uabot ng bagyo? Kung sa makay ato makita sa tinuod nga nahibalo nga dunay bagyo. Kung sa makay makita nato sa mga katawhan sa palibot nga nakahibalos balita nga dunay uabot nga bagyo. Kung sa may mo nila, ha? So, na. Okay mo na, it's
it's not enough that we have the knowledge that Jesus is coming soon. But we have to be prepared. Kinahanglan kita mga mao sabi sa mga kabatanunan. Dili ko manaypano sila nga moabot si Jesus. But they are going, they need, or they must, they should share this Advent message. Ikinahanglan nga itong mga batanon, mupahat ini. In what way? Number 1, pinagis pag kinabuhi. Okay, ano? By living an example. Nagkinabuhi inyo ay himplo, modelo ng mga katauhan sa inyo. Sunod, ano sa pag-iyon? By what? By praying. Not only niini nga circle sa mga batanon, kundi sa bulhaton sa tibok ng kalibutan. O sige kung sa inyo, the Advent message to the barangay ba? Sige kung sa Acts 1 verse 8, from Jerusalem, sunod. Asa magsugod? Sugod sa Jerusalem. Basa ito mga balang kasulatan. Buhat, Kapitulo 1, versikulo 8. Sige ito na isa na. Apan kamu, sa mga apostoles na apan kamu, magadawat Ginoo ug gahom sa diha nga kinusara na kamo sa Espiritu Santo. Ug kamo maunya ang akong mga saksi sa Jerusalem, sunod tibok Judea, sunod Samaria, ug hangtod sa kinatumyan sa Yuda. Kini nga mensahe nga si Kristo doon na mabalik, dili kay putubra diha ra sa atong mapalibot. Dili kaduha ni mo sa mga batanon magampo nga muyo sa Ginoo sa bulhaton. Dili lang sa lokalidad, dili ato makita ang universal, ang universe, ang kinatibuk-an nga bulhaton sa Ginoo into or to all the world. Wait, pumunta na sunod diya sa A, diya sa atong kalabuton mga batanon. Kanusta man na siya atong ebanghelyo? Ini na lang ini. Sa mga atong ibabaw. Kanusta man siya? Dapat. In my generation. Karon lang sa ako nga panahon. Diba? Samtang ako batanon pa, ako na siyang himuon. Hindi na ako maghulat pa nga. Muputi pa akong buhok, usap akong muhimo nini sa pagpahat sa akong nahi. So, namemorya na ba na ito pagsunan? Si Debilen, marais na? Masa itong A, mga batanon? The Advent. Okay, ato kanudunganan din, kita tanan. Ready? Go! The Advent message to all the world in my generation. My generation. Okay, akin na sinusumbalik. Nahibalo na ko ini. So, kinahibalo ko ini. Ako ni sulti. Ako ni ipahibalo. Pinagis gugma. Okay, pagkamalumo. Kamusta? Today. Karon kayo ang saktong panahon. Di na maghuwag pa og ugma. Para magisunan nga doon na kita kalihukan karon no. Sa to nagbagyo, pero dili magkababag ang bagyo nga bisita ka sa mga kaigsunan. Ang gabi padayon na sa atong kalihukan dito sa Guawan. Bagyo man o pagulan, rain or shine. Rain or shine basta di lang mag-uwan. So, in my generation, dili na pwede i-postpone ko magsunan kaya ilubong na kita Lunes. Alaw na, bitawin ang lubong magsunan Monday, 1 p.m. Kaya gani gabi magsunan, nagsiya sila tutod, mangutana sila kung pila kong nabayaranan. Ang ibang kuwan ba? Pila kong nabayaranan sa kanang pag-servisyo, yung sunod pa ka na sa ilubong, mabayaran sa pasto. Kaya mo ito nga, mula may bayad. Ginagawa kasi ng mga wala. Kasi ila na kung tayo. Yan.
So, kay gayon na nato ni siya maisunan, no? Ang mga anak nag-request niya, ang Adventista yun ang bato dito. So, malipay. So, ito wala tayo. Bisa din ita magkaingon magkaservisyo dito. So, kada lang ato lang pagtangka o lingkod sa lingkuranan. Dili na kabayaran o paano yung hindi na kabayaran sa lapi. Kada naglingkod na kaliha sa namatyan. Kada ba naglingkod na ka ato mga bata na nakita nila dito? Bisan wala kay gihimo, naglingkod na kaniya misunan. Dako na kayo nag-epekto sa pamilya na. So, pag nagkipalo sila, uy, bisan nagbaha na, danagang mo na dito. Dako kayo nilang kalipay misunan. Hindi na may 22, hindi ko man mabasa, no? Bisan pag mo. Okay? So, the Advent message to all the world in my generation. Okay, let's move on. Motto. Ano sa mga motto? The love of Christ constrains me. Asa na kita na to? Ano sa Bible? Okay? The love, ang motto sa mga kabatanunan is found in 2 Corinthians 5 verse 14. Sa gingon, Ikadaw Korinto 5:14. Kay ang gugma ni Kristo constrains. Masabot, nagapugong kanamo. Okay? Who's love? Christ. Love of Christ. Kung sa may nakalahi, nakanindot sa gugma sa ni Kristo wag isa. Ang gugma ni Kristo wala pagtubad. Sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Sweet and marvelous. Yes, sir. What else? The love of Christ. Saan na ito pag-describe yung sa nagugma ni Kristo? Unconditional. Unconditional. Ako kayo, no? So, pag-yun, ang gugma ni Kristo. Amazing. Ang halang kahibulungan. So, pag-yun, ang gugma ni Kristo mag-igsunan. Dili na siya mausap. Ang gugma ni Kristo, dili sa kamotis pa nga simbihan, dili pa mangaga. Pag-ingon siya, nahigugma na. Ang tao kaya siya, nahigugma niya. Di ito, di ba? Ang gugma ni Jesus na isunan, dili siya, kung magsaad siya o magsulti siya, tinuod din ang 100%, 101%, more than 100% ang gugma sa Ginoo. So, masilsin sa itong mga kabatanunan. Ang muto, nauna sa itong mga kabatanunan nga, kanunay ang gugma ni Kristo ang makapugong kanako. Sa daghan og mga tentasyon mga ng mga batanon, no? Bisan kanina kita ang mga batanon sa una. Kita tayo mga tentasyon. Mas more ang ato mga batanon. So dapat hibalo ang ato mga batanon nga nahigugma si Kristo. Bisan pa o ay mga panahon nga sa musipyat pa. Ano yung mga panahon nga ato mga batanon mga musipyat? Because bisan sa kasipyat, bisan sa mga tentasyon, ang sugamag sa mga tentasyon, kinahanglan niya balo ang atong mga batanunan niya, igugma niya kung sila. Amen. Okay na pinakamoto. Kung tungod ini nga gugma, gawin siya ni Kristo. Sa laing paagi, ang atong mga batanunan makakapungkod sa pagigugma ngadto sa uban tungod sa gugma nga iyan na ang ka Kristo. Tungod kay nahibalo ang mga tanon nga pasiluon siya sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo nahigugma kaniya. Ang ato sa mga kabatanunan maanad po sa pagpasayo ngadto sa uban kaysa pagkaagi niya siya gidawat ni Kristo ipasayo sa iyang mga kalapasan. Masunod na siya nga motto, no? The love of Christ constrains me. Let us read. Ready? Go. The love of Christ constrains me. Okay, saan siya? The motto of Adventist youth. Ang una, sa ito muna? The aim of Adventist youth. What is the aim of Adventist youth? Ready? Go. The Advent message to all the world in my generation. The love of Christ constrains me. Gugma ni Kristo nakapugong
Nanako. The third one, tulungan ni. And the plagues. Plagues. Ang, sana siya, Promise ba? Okay, pag-promise. Promise. Pagpanumpa. Pagsaad. Sige, ingon. Taas-taasin mo ni. Loving the Lord Jesus. Loving the Lord Jesus. I promise to take an active part in the work of the Adventist Youth Society, doing what I can to help others, and to finish the work of the gospel in the world. Sige, kamu ko na ibasa mga bata, no? Ready? Go! Loving the Lord Jesus, I promise to take an active part in the work of the Adventist Youth Society, doing what I can to help others and to finish the work of the gospel in all the world. Okay. Ato mga batanon mag-isura ng mahimong membro. Okay? After naman, we will discuss shortly about membership. Sa diha, mahimo na siyang membro. Hulag siya sa kabatanon ng Adventista. Whether a member sa Seventh-day Adventist Church or not a member of the Seventh-day Adventist Church, muhulag siya. O buingon siya, makiksaan siya. Loving the Lord Jesus. Akong higugmaon si Ganing Isos. Nayahan isulti. Ako musaad sa paghimo o kusganon nga bahin diha sa buluhaton o kalihukan sa mga batan-on nga Adventista. Unya, magabuhat o mga dedikar sa pagtabang alang sa uban. Aron sa pagtapos, finish, pagtapos sa buluhaton sa Ebanghelyo ni ini nga Kalibutan. Muhural sila. Saan sila? Kinsa lagi saaran? Si Kristo. Dili ang tao. So, kana ng primero kalinya, loving the Lord Jesus. Sa paghural ang mga batanon, dili ngadto kang tigulan sa iglesia. Dili sa mga opisyalis, dili sa masing kabatanon siya ni hural na pagigsaan. Ang iyang pagigsaan, direkta ngadto sa Ginoo nga siya maghigugma sa iyang manluluwas. Ug tungod ini nga paghigugma, ug tungod sa gugma, ang motto ng ingon, the love of Christ, kini nga gugma ni Kristo. Mao siya ang maghatod sa pakigsaan sa atong mga kabatanunan. That promise, yan ang ilito, I promise. Pa? Nakigsaan siya, nakigrelasyon siya sa Ginoo. Kunya nisaad siya nga mahimo siya nagtigo sa tanan nga mga bulaton sulod sa mga kabatanunan in Adventist society. And then, tungod kinahimo siya nagtigo. Ay mga meeting, na ay mga bisitaan, na ay mga kantahan, na ay mga funeral service, na ay mga unsa na mga kalihukan sa iglesia, isaad siya nga magatibo siya na dapitan. Kung niya, mahimo siya matinabato dito sa uban. In what way? Hindi man kay kwarta lang ng pagtabang, para na nahin namatay. Ang pagtabong nato sa atong mga batanon, ang pagbisita dito, o saan nakapagtabang mga isunan? Ang atong panahon, atong isakripisyo. Ang atong schedule, atong i-postpone, kaya doon tayo nagtuon nga mga panimalay. So, they will be part in helping others to find hope and to love Jesus. Usa ko na ang atong mga batanon na nahigog mga tukang Kristo. And then, the gospel. Okay, ang gospel, Jesus na. Mahilan sa katawan. Huwag na, balik na sa Kristo. Parang pagparumpa sa itong mga batanon. Okay? So, memorize na natin, no? Loving the Lord Jesus. I promise to be an active part in the work of the Adventist Youth Society, doing what I can do to help others and to finish the work of the gospel in all the world. So, ang context niya, all the world. Dili na kaysa sulod lang sa iglesia. Siya, kung naman namin sila nga, basta itong mga batanon na sa iglesia. Sa tibok kalibutan, Okay na siya, gospel in all the world. Mas okay pa yun nga sulod sa iglesia o sagaw sa iglesia.
kita na ito ato mga kabataan sila na actively involved in God's Word. Okay? What? So, tulod ito atong hinugaman, mga kabataan. Ang usa kay una, the aim. The aim. Okay? The Advent message to all the world, mind. The aim. Ang motto sa The motto the love of Christ constrains me. Me. Next. The pledge. The pledge. Loving the Lord. Loving the Lord Jesus. I promise I promise to be an active hard part in the work of of the youth society. Next. Doing what I can do to help others. to help And others to finish the finish work the of work the that has gospel. done all the way. To all the world. Kabutan. So, next Sabbath, sunod na itong meeting ng sunan, mga batanong, atong tanawon kung na-memorya naman din siya. Tanawon na ito, kung na-memorize naman siya, itong mga batanong na. Ang atong, quiz na. Wala na atong finals, no? Atong exam. Ano yung pinaka-importante, no? Ang atong memorya din siya. Aron nga dili mawala sa itong mauna, sa labi na itong mga batanong na. Ang atong aim, atong motto, o ang atong pledge, atong pakigsaan sa Ginoo. Okay? So, move forward na gamay mga igsunan. Doon na pinahabilin ng mga slides today. Officers. Okay? Ang magpili ng opisyalis, syempre doon na tayo nominating committee. Ang magpili sa atong mga nominating committee, okay? They will be elected. Doon ay youth leader. Okay? Natong gitawag na giveaway leader. Then, associate youth leader, secretary, treasurer, assistant secretary, treasurer, chorister, pianist, organist, campanist, sponsor. Doon ay sponsor. Whether elder ba or kung sa mga opisyalis ng iglesia, mahimong sponsor sa atong youth. Aside na naman isunan, doon na po yung kagayonan nga sila po ang grupo sa Adventist Youth, ang mga batanon mismo may mupili sa ilahanga, mga opisyalis. The society itself, pili silang leader sa nagkalaynayan ng mga grupo. Okay? Doon na may grupo sa communication. Okay? Doon na yung leader sa communication. Sa devotional, okay, discipling leader, educational leader, fellowship leader, service or mission leader, then outreach leader. So, tungkol kay daghan may mga buluhaton sa mga batanon, pwede nga doon ay leader sa matag departamento o matag grupo. Okay, sa atong mga batanon. Doon ay sa leader sa outreach, doon ay leader sa devotional, doon ay leader sa educational, okay? Mga basahon, okay? So, fellowship, mission, and others. Okay, kung saan magyan ng mga grupo mga mahimo, sulod sa mga batanon, pwede na sila niya amang pili kung kinsa ilang mo mga leaders sa matag grupo within the youth, within the AY. Next, okay, so ang mga buluhaton sa outreach leader, okay, literature, correspondence groups, konta. Then, doon na executive committee. Okay, ato na siya sunod. Okay, ang executive committee, ang leader diha, siya mo chair sa committee. Okay? Then, associate leader, sponsor, secretary, treasurer, also serves as secretary of this committee and assistant secretary, treasurer. Then, what about church board? No? Doon natin church board, yung mga departamento nagtambong sa church board. Ang youth sa mga isla, doon na po sila executive committee na ay leader, okay, secretaries, and treasurer, then ang mga leaders na sa uban ng mga grupo, samtang sila nag-meeting na dito. Okay? Then, o siya mga different groups, doon ay lay activities or personal message leader na ma-involve sa executive committee. Then, we have the elder or church pastor ba, ang himong sponsor nila, or the adventurer club, okay? Master guide club director. So mga director ini sa adventurer, sa master guide, what else? Adventist youth leader, club director, the way leader, Adventist school, kung doon na ispilahan. So, kinsay in charge sa Adventist school, ang academy director, mutambong siya sa meeting dito sa executive committee meeting of the youth or service or mission director. What else? Ang meeting, kamusta mo sila mag-meeting? Once a month. Maog gihapon sa church board, once a month. Ang executive committee gihapon sa youth, once a month sila mag-meeting. Then, doon na po sila weekly meeting. Nga ang katong, dili ko ng tanan dito kay mutambong, kung dili ang leader
magtagbo ang sponsor nga church pastor or ang elder magitagbo dito kung sa mga kalabuan aron pag-abot sa ating meeting sa usa ka bulan duna na sila yung mga agenda nga pagahimuon. So, dunay weekly, sinima na, duna po'y monthly. Ha? Dunay weekly, dunay monthly. Yan lang ang red. Okay. So, more formal ang monthly kay Tura, mutambong na dito ang tanan ng mga chairman. Ang chairman, so ang mga directors, mutambong na dito sa meeting. Now, natay kamay, emphasize din mga kaigsunan. Okay. Kinisya. Become familiar with all EY source materials. Ang ato mga katanong na isunod, doon ay ipag-imprinta yun sa simbahan. Doon natin mga materials, mga libro nga para yun pagkaon espirituhan sa ato mga katanong. Like for example, messages to young people. Pila sa ato magkinikanan nga ni-invest, nag-invest ba, ni kahintag sa lapit nga atong provider ng atong mga kabataan o messages to young people. Huwag ang libro written by Mrs. White. Or pila sa mga iglesia nga nagkahinggit og budget sa iglesia nga mupalit og libro intended for the youth nga naa sila makonsumo na espirituhan ng pagkaon. Naa din hindi na magkatunan mga kaigsunan ang mga usapang pagpalambo sa pagtuo sa atong mga batanon. What else? Napay youth ministry training na libro, napay course and youth ministry action. Bisag ka rin siguro kining messages to young people. Barato na biyang tana. Pero hasta ko, wag ko kapalitan ang mga igsoon. Na ako sa cellphone. Ay mga software na magkaroon nga pero maayos siguro. Masalamat ang pagkon nga na literature evangelist ko kay nakagunit na tani nga mga libro. Mukha na ni ibanghatag na to sa uban. So karon nagsunan indot siguro ang atong iglesia din sa San Francisco. Naagil mismo ba? Naagil ay libro nga inong ani nga aron na itong mga batanon kay malupot nga doon na sila kabahin sila, nako sila nga kabahin sa iglesia magsunan sa buluhaton din sulod sa iglesia o sa gawas sa iglesia. Kini nga mga libro ko isunan. Then, mga plano, money. Okay, study and plan continuous outreach program. Kunya, reports, lagi, regular na reports. No? Kung naan na ta, ma-organisar na rin ito mga batanon, naan na sila yung reports. Maintain a live program of self-development. Examine and various EY Society records. Naan yung mga records ang atong secretaries. Hindi kayo igor ipili ng secretary. O sila i-record na. Mag-function na yun ang atong mga secretaries. Okay? Kunya, prayer group. Encourage sa itong batanon na mahimo silang may buon. What else? Check the progress. Study the financial needs. Siyempre, hinanglang din po ng financial ng programa. Nanahigod ng mga giplanuhan ng atong mga batanon. Salamat si atong pasalamatan Brother Sunny tuwan sa grupo nga isunod nga nagapanguna sa atong mga batanon. Then, what else? Okay, daghan pa na siya. Then, encourage young people to take advantage of every opportunity for outreach endeavor. Abi na may sunan, hindi na itong mga batanon, sa mga mapura na sila sa implemented itong mga tubang Manila ba. So, ganaado na tayo sila kung naapod tayo mga programa gawas ng dinisa sunod sa iglesia. Makuha na sila, murag uinit ang ilang espiritu, di ba rin? So, wala, apil na siya. Not only sunod sa iglesia, and also outside the corners of this church, in this building. Okay, what else? Direkta sa membership mga iglesia. Membership, ato na hisgutan naman. Dunay tutulo, there are 3 types of membership sa EY Society, sa Adventist Youth Society. Dili din isa direkta mga igsunan nga. Ali kay youth siya, member na siya din sa Adventist Youth. Kini Adventist Youth na igsunan, di ba kay doon na may aim, doon na may motto, doon na pledge. So kikinahanglan na mamembro agad siya. Okay? O sa diyan magpamembro siya, himo siya pakigsaan. Dili isa di ay direkta na bautismano naman siya kung padretso sa membro sa Adventist Youth.
naagin siya formal nga membership na mga igsunan. Kaya doon na may records, doon na secretary, nag-record sa ilahan na mga members. So, ano siya? Kinsa may pwede mong pamembro? Regular members. Ang regular members, nag-edad siya from 16 to 30. Ang young people, nag-edad from 16 to 30. Kana ang mga edad, magka-months na sila, magka-level ang ilahang mga pangununa, mga hilig-hilig. So kung edad na siya 16, ato siya i-encourage nga magpamembro siya sa Adventist Youth Society. Hantod na mag-edad siya 30. Pero kung pananglitan, nilapas siya sa 30. Nilapas na sa kalendaryo. Na gusto siya na mag-appeal sa Adventist Youth Society. Kailangan po siya kasing-kasing nga ito sa youth. Marami ni Brother Richard, kasing-kasing na sa mga bata ko. Lapas naman siya sa edad sa 30. Pwede gyapon siya may membro sa mga klase ng membership. Honorary memberships. Okay? Okay, honorary members. Honorary members. Adult, okay, hingkod na siya, pero ganahan siya makigalubilo sa mga taon ng mahimong kabahin sa mga kalibutan ng mga taon. Okay, so, masuk na siya. Ano na to? Ano na siya? Ikaduha, ano sa ikaduha? Associate members. Kung saan may pagpasukot sa associate members? Ang associate members, youth sila, siguro 16 hapon to 30, pero they are not baptized members of the Seventh-day Adventist Church. Ato pa, ang Adventist Youth Society mentionan, open na siya even other Christians, even other churches where they belong. Unya, gusto sila makikabahin sa pamulaton sa iglesia. Sa mga kabatanunan, pwede niya po siya mahimong member. So, kung sa may buhaton, wala naman niya. Ang sunod